Dito sa probinsya, basta madiskarte at masipag ka, may pang-ulam ka. Hello everyone! This is Aisa Maganda Magdataw from Talisay. Pamimingwit naman nga pala ang naisipan ng aking mahal na asawa. Tanghali na nga nang pumunta kami dito sa Glumyob dahil ni-ready pa niya ang kanyang gagamitin sa pamimingwit. Dating nga namin dito ay saktong kumakain si na mama at ang ulam nila ay gulay. Dito pa naman niya yung luto ni mamang ulam kaya kumain muna siya saglit para naman hindi siya magutom kahit matagal siya sa dagat. Pagkatapos nga pala niyang kumain ay nagpahinga muna siya sandali at maya-maya ay napatulong na din sa pagbubuhat ng bangka. Nauna na nga pala si Papa sa dagat kaya ako na lang tumulong sa kanya. Kikita niyo ba yung katawan ko kahit maliit lang yan, malakas pa din yan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag niyo akong gagalitin, ha? What? Joke lang! Masama daw ang pakiramdam ng aking mister dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Pero dahil nga dagat ang pinag-uusapan natin dito, ay mukhang walang masamang pakiramdam na salita para sa kanya. O sadyang masipag lang talaga ang taong ito sa pangingisda. Pero pagdating sa gawaing bahay, kahit maghapon pa siguro makamukha ang aking mga ay tsak wala tayong kapapal. Maduming ka pala yung dagat dahil magdamag ba namang umulan kagabi. Kaya pamimingwit talaga ang choice niya dahil lubog ang dagat at hindi niya makita ang mga isda. Sana makakuha ka ng madaming isda ngayon para may libre tayong ulam. At habang ako nga ay naghihintay sa kanila sa aking paglalakad-lakad ay may napansin akong talisay. Kaya inutusan ko sa Ate Ying na kumuha ng mga bunga ng talisay para pwede ko mabiyak at makuha ang laman. Para naman kahit kami na ay nakatambay dito sa tabing dagat ay meron kaming kutkutin. Masarap nga din itong talisay kapag madami at nilagyan mo ng asukal at lulutuin. Kasi malinamnam yung lasa niya at tsak mag-i-enjoy ang inyong mga kasama. Kasama ko nga pala sa pagbiyak dyan ang aking kapatid pero hindi na siya nagpasama sa video kasi nahihiya daw siya. Madami na nga kaming nakuha. Bumalik na kami dito sa may kubo at saka kinain na din namin yung aming nakuha bunga ng talisay. Kita mo yan, nag-i-enjoy talaga mga bata sa pagkain ito. Pagkatapos ng kumain ay nagaya na naman itong aking kapatid at si Ate Ying na maligo daw sila sa may sapa. Medyo malakas nga pala yung agos ng tubig dito kasi umulan na malakas kagabi at tuloy-tuloy hanggang paninang madaling araw. Kaya naging dahilan na din ang hindi nila pagpasok sa school ngayong araw na ito. Pero nung medyo tanghali na, tumila na din ang ulan at naging maaliwalas na ang paligid. Kaya habang ako ay nagbabantay sa kanila, isinamahan ko na lang din ang video at na-enjoy ko na sa kanila ang malamig na agos ng tubig. Ang mga batang ito talaga, walang pakialam kahit malamig pa ang tubig, basta mag-i-enjoy talaga silang tatlo. Bang naliligo pa nga sila, inaunang nang dumaong si Papa, kaya pinuntahan ko muna at tinignan kung ano ang kanyang mga nakuha. Pagkatingin ko ay ang ganda ng kanyang mga isda at fresh na fresh talaga. O diba, meron na naman tayong pang-ulam for today's video mga people. Kahit pa paano ay makakatipid na naman tayo sa 150 ang kilo ng mga ganitong isda. Minsan pa nga ay 200 o 220 pag mga first class talaga. At hindi din ang tagal ay dumaong na din ang aking mahal na asawa. Mga nakailang oras din silang namimingwit sa dagat. Mabuti na lang hindi masyadong mainit ang panahon ngayon. Kahit magtagal sila sa gitna ng dagat ay okay lang. Binantayan ko talaga sa pagdaong ang aking mister kasi titingnan ko talaga kung anong nakuha niyang isda ngayon. Ay pangiti-ngiti pa kaya biniro kong na mukhang masaya siya. Ang dami siguro niyang huli. Ay unang tingin ko palang wala na akong nakita. Buti na lang may biglang tumalon doon sa bangka niya kaya kahit pa paano ay meron pala siyang nakuha. Hanggang dito na ang video ko. Maraming salamat sa